Dito po tayo sa paragraph 3, basahin po natin ang buong parapo. Ito po ang nakalagay. Sa iisang banal at walang hangganang Diyos, mayroon tatlong persona, ang Ama, ang Salita o Anak, at ang Banal na Espiritu. Sila ay isa sa kabuuan, sa kapangyarihan at sa kawalang hanggan. Ang bawat isa ay ganap na Diyos. Gayunman, ang pagka-Diyos ay iisa at di nahahati. Ang buhay ng Ama ay walang pinanggalingan. Siya ang Ama ng kanyang buktong na anak na mula sa walang hanggan. Ang Banal na Espiritu ay nanggaling sa Ama at sa Anak. And here we go. Ang tatlong personang ito ay iisang Diyos na di mahahati sa kalikasan o buhay. Kinikilala ng banal na kasulatan ang kanilang pagkakaiba-iba sa kanilang personal na kaugnayan sa pagka-Diyos at sa iba't iba nilang gawain. Ang doktrina tungkol sa Trinidad ay batayan ng lahat ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Now, yung binasa po natin dito, this very last sentence, ang tatlong personang ito ay iisang Diyos na di mahati sa kalikasan o buhay, yan po ay isang buod na paliwanag. It is the summary of what we have been learning in paragraph 3. Pero maaari ho natin tanungin mga kapatid, if we translate this in English, what does it mean that God is not divided? O ang Diyos, pagdating sa kalikasan at buhay, nature and essence, is not divided. Hindi nahahati. Sa Tagalog, para mas malinaw, di nahahati. Anong ibig sabihin po nun? What does that mean? Well, in order for us to understand yung ibig sabihin po ng ating mga kapatid na Reformed Baptists, sigurado, ang tinutukoy po nila dito is Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, Yahweh is our God, Yahweh is one. So para sa kanila, ayon po sa Deuteronomy, Yahweh is one. Now, meron po itong kaugnayan sa binabanggit po dito ng ating mga kapatid na Reformed Baptist na hindi po ito nahahati. Ano pong ibig sabihin ng hindi nahahati? Well, it does not mean that kapag sinabi po nila God is not divided, na walang tatlong persona. That is not what they're saying. What they're saying is, yung essence ng pagiging Diyos ay hindi lang para sa isang persona, pero pagdating doon sa dalawa, wala silang ganun. Nang ibig sabihin, when we talk about God, the essence of God, think of it this way. This is the essence of God, if I can use this as an example. In the essence of God, may tinatawag na omnipotence, omnipresence, and then omniscience. Ngayon, anong ibig sabihin po niyan? Omnipotence, He can do all things because He's all-powerful. Omniscience, knows all things. Alam niya ang lahat. Wala ka maitatago sa Diyos. Before you even say anything out of your mouth, alam na niya. Omnipresence means He is everywhere. Wala ka maitatago. Wala ka mapupuntahan ng lugar para magtago sa Diyos. And how do we know that? Tignan mo si Jonah. Wala siya nagawa. Because God is everywhere. His Spirit, His presence is everywhere. So ngayon, what our brothers mean that God is not divided, pagdating sa kalikasan, pagdating po in the essence or the life of the being of God, which consists of omnipotence, omniscience, and omnipresence, hindi po ito nahahati sa tatlong persona. Nang ibig sabihin, only the Father is omnipotent.
Pero when it comes to the Son and the Spirit, omnipresence lang sila. Hindi po pwede ganun. Hindi pwede mahati yun. Nang ibig sabihin, kung ano ang meron ang Ama, meron din ang Anak, meron din ang Espiritu Santo. Why? Because you cannot divide the essence or the attributes within that essence to just one or two of the persons. Lahat sila ay iisa pagdating doon. So it doesn't matter if it's the Son or sabihin na natin Spirit. It doesn't matter if it's the Son. If the Father is omnipotent, ganoon din ang Anak. Ganoon din ang Espiritu. If the Spirit is omnipresent, ganoon din ang Ama. Ganoon din ang Anak. If the Son is omniscient, ganoon din ang Ama. Ganoon din ang Espiritu. The essence is not divided. Hindi nahati ang kanilang kalikasan o buhay sa ganitong klaseng katuruan. Kaya napakalinaw, ang tatlong personang ito ay iisang Diyos. That's Deuteronomy 6:4. Na di mahahati sa kalikasan o buhay. And then our Reformed Baptist brother says, kinikilala ng banal na kasulatan ang kanilang pagkakaiba sa kanilang personal na nagkaugnayan sa pagkadiyos sa iba't iba nilang gawain. Now what does that mean? What is the Father to the Son? Father. What is the second person to the Father? Son. What is the Father, Son to the Spirit? And vice versa. Spirit to the Father, Spirit to the Son. Son, tinuturing po niya Spirito. Ang Spirito, gano'n din ang Ama. Yan yung tinatawag opera ad intra. Relasyon. Pero how do they reveal themselves in opera ad extra sa creation and redemption? Father elects. The Son atones. The Spirit gives life. Hindi ang Ama ang naipako sa krus, kundi ang Anak. Hindi ang Anak ang ipinadala upang bautismuhan ang mga tao, kundi ang Espiritu. So they have their own function within the Godhead. So even though nagkakaisa po sila when it comes to the essence, when it comes to function in creation and redemption, nagkakaiba po sila, pero yung pagkakaiba po nila in distinction ay patungo po sa united plan ng Diyos. Nagkakaisa pa rin sila. Though may pagkakaiba, nagkakaisa. How that works is a mystery. Finally, ang doktrina tungkol sa Trinidad ay batayan. It is the foundation, it is the standard teaching ng lahat ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ano po mangyayari kapag may nagsabi that they are a Christian but they don't believe in the Trinity? Well, hindi sila Kristiyano. How do you know this? Let's go to 1 John chapter 2. Kapag may nagturo sa inyo na pwede ka maging Kristiyano without believing in the Trinity, sinungaling yun. 1 John chapter 2, talatang 21. 1 John 2, verses 21 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil sa alam nyo na. At alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. Verse 22. At sino ba ang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Siya ang Antikristo. Ayaw niya kilalanin ang Ama, first person, at ang Anak, second person. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasa kanya ang Ama. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasa kanya ang Ama. That is very clear. You cannot say that you are a Christian, you only believe in the Father but not the Son.
You cannot say you're a Christian, but deny the Father and the Spirit, and only believe in the Son. It's either tinatanggap mo ang Diyos for who they are, for who God is, or hindi mo sila tinatanggap. You cannot say, ang Ama lang ang pinakamataas, mas mababa yung dalawa pagdating sa katangian ng pagiging Diyos. Hindi ka Kristiyano kung ganun. You have a faulty view of God. It's either tinatanggap ko sila bilang pantay-pantay sa esensya ng pagiging Diyos, pero dito sila nagkakaiba. Nung nagkatawang tao si Kristo, sa kanyang pagiging tao, mas mababa siya sa Ama. Sa konteksto ng kanyang pagiging tao, not pagiging Diyos. There's a difference. In His humanity, He was lower than God. Matter of fact, sabi nga po sa Psalm 8, verse 5, si Kristo po is lower than the angels. Psalm 8, verse 5. Matter of fact, basahin po natin. Sa Salmo 8, talatang 5, Psalm 8, verse 5, look what it says. Salmo 8:5, tignan nyo ho. Ginawa nyo kaming mababa ng kaonte sa mga anghel, ngunit pinarangalan nyo kami na parang mga hari. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. Ngayon mapapaisip ka, kala ko tumutukoy ito kay Kristo. Di ba si Jesus singular? Bakit to puro plural? Them, not Him, but them, is because the context suggests that sino po ba ang federal head ng humanity? Si Adan. Now, dahil nagkasala si Adan, and he represents all of humanity, them, what did Jesus do? Ni-reverse po niya ang sumpa that Adam brought into all humanity. Kaya tignan niyo ho, when the last Adam came, who is the federal head of new creation, the Bible says, you have made him a little lower than the angels. So sa kanyang pagiging tao, mas mababa po si Kristo kesa sa Ama. But if we're talking about the essence of God, the divinity of Christ, kapantay po niya ang Ama. So, bakit po sinabi na ating mga kapatid that this is the foundation of the Christian faith? Is because if you deny at least one or two of the persons, you don't have the gospel. The gospel is impossible to have without the Trinity. Dahil sabi po sa Roma 1:1, the gospel is God's gospel. Ang magandang balita is the Father's gospel. At sino po ang kanyang gospel? Si Kristo. And why do you need to believe it? And how do you believe it? Sa tulong ng Espiritu. So if you reject the Trinity, you've rejected the gospel. Because it is the Father, the first person, who sent the Son, the second person, to die on the cross so that you, through the third person of the Trinity, ay magkaroon ng buhay at liwanag sa kanyang katotohanan. So when you reject the Trinity, you have no biblical gospel. Posible po ba sa isang tao na maligtas na hindi niya tinatanggap ang Trinidad? Hindi po ako hukom, mga kapatid, pero ito ang masasabi ko. Ang kaligtasan, salvation, comes from the Holy Spirit. And the Holy Spirit will never teach you to accept a lie in order to be saved. Because He is the Spirit of truth. So kapag tinanggap mo ang banal na Trinidad, it's because tinuruan ka, ginabayan ka ng banal na Espiritu. And if you say you're saved, kaya lang, I don't believe in the Trinity, aba, ibang Espiritu kumikil sa iyo. Now, we have to give exceptions. Hindi ko sinasabi that when a person is genuinely saved, hindi po niya
Hindi po niya, or we could say, when a person is genuinely saved, alam na po niya ang lahat patungkol sa Diyos. Kasi posible that when you got saved, you didn't understand everything about the Trinity. Pero yung pinag-uusapan dito is this. You're reading your Bible, the Trinity is being taught, the references in Scripture is being exposed to you, and yet you still reject it, ibang usapan yun. I can guarantee you that's not the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit who taught the Bible and the author of the Bible will never teach you to reject who He is. So bakit po ito ang foundation ng church? Because each person of the Trinity is responsible sa ating kaligtasan. And to reject them is to reject salvation and where it's from. So, I pray mga kapatid sa ating pag-aaral of chapter 2 of our confession, naging malinaw ho sa atin kung sino po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Iisa ang ating Diyos, not as one person, but as the one true living God revealed in three persons. Mali na sabihin, tatlo ang Diyos. Ang tama na sabihin, iisa ang Diyos na ipinahayag sa tatlong persona. Hindi tama sabihin tatlo ang Diyos, kundi tatlo sila sa pagiging iisang tunay na Diyos. Amen? So with that being said, does anyone have any questions this evening? Any questions sa ating napag-aralan? Any questions mga kapatid? Okay. So kung wala na ho tayong mga katanungan, let's pray and let's continue in our fellowship.